I really don't like politics as in. Ang church hindi pwedeng manahimik. Hindi talaga pwedeng paghiwalayin ang Diyos at ang bayan. Nakaka-depress. It's depressing. So, let's talk about how yung, syempre, of course, now we're celebrating Philippine independence, and every Independence Day reminds us of a historic freedom, no? But the scripture reminds us that there is a deeper freedom available to every person. Jesus said, if the Son sets you free, you are free indeed. So many people live in a free country yet remain imprisoned by fear, bitterness, addiction, greed, anger, diba? Or whatever sins, ganyan. Political freedom is valuable, economic freedom is important, but neither can fully transform a human heart. So only Christ can do that. So sabi po ni Billy Graham, freedom is not the right to do as we please, but the opportunity to do what is right. No? So, and perhaps that's the kind of freedom our nation needs most today. Because when people are transformed internally, families become stronger. And when families become stronger, communities becomes healthier. And when communities become healthier, nations become stronger. So true freedom doesn't produce selfish citizens. It produces responsible citizens. So when we talk about how Jesus talks about freedom, how is it different from the freedom na most people think they need or pursue now? When we talk about paano nasasabi, or yung freedom na sinusulong ng Panginoon para sa atin. Pastor Jovi, ngayon ang sa maraming tao ang maging malaya o magkaroon ng kalayaan ay yung malaya kang gawin kung ano yung gusto mo. Usong-uso yung bastang wala kang tinatapakan, wala kang sinasagasaan, masaya ka sa ginagawa mo. Masaya ka lang. Gawin mo, masaya ka lang, malaya kang gawin. Pero hindi po ito yung kalayaang binabanggit ni Jesus na gawin mo lang ang nais mo kung saan ka masaya. Kundi yung kalayaang binabanggit ng Panginoong Yesus, kalayaan mula sa kasalanan. Paglaya sa kasalanan, yun ang unang-unang dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Yesus To set people free, magkaroon ng tagapagligtas at talagang makalaya sa sumpa ng kasalanan para makapamuhay po tayo sa katotohanan at magawa po natin yung pinakalayunin ng Diyos sa buhay natin. Kasama na ang ating pamilya, komunidad, bansa. Konektado po Opo. Yung word na naalala ko dyan is bandage. Kasi po we can say, we are free. Pero deeply, personally, privately, meron pa rin mga bandage of sin that hinders you to really move forward and really have that relationship with God. So sa lahat na manonood, ang pinakamahalaga kasi na real freedom is in Christ. When you surrender your life to the Lord Jesus Christ, there are plenty of examples, including Pas Egay, Pas Jovi, ako po, na meron din kami mga struggles noon with sin, but God set us free because we surrendered our life to the Lord Jesus Christ. Tama po. And I think when we surrender our life to the Lord, we know na merong transformation inside of us. And yung spiritual transformation na yun will change us, all of us. And so, ang question po is how important it is to have spiritual transformation, to experience national transformation. Kayo po. Well, napakahalaga po, Pas Jovi, noong unang-unang hakbang talaga yung spiritual transformation. Dahil napakahirap na mag-advocate ng transformation for the nation. Kung ikaw mismo, alam mong hindi mo natanggap yung totoong kalayaan Kalayaang nagmumula kay Kristo. Who the Son sets free is free indeed. Yung bang ang talagang layunin kasi ng Panginoong Jesucristo is to liberate us from everything that keeps us na maging kung ano tayo sa pagkakalikha niya at yung layunin niya. So sa akin talagang napakahalagang pundasyon, unang hakbang, yung spiritual and personal transformation na nagmumula sa Diyos. Doon ka lang magiging liwanag at asin ng iyong pamilya, ng komunidad, ng bansa. Tuloy-tuloy po Yun. Naalala ko po nung bata pa tayo. Brother Eddie inspired us. Your father po, Brother Eddie Villanueva, sabi niya, only a change
I heard it from many stages po na only a changed man can change the nation. Na o nga no, ang hirap na you offer transformation. Baguhin ang bansa. Pero personally, kaya nga po may nabibili pang mga politicians kasi kaya hindi pa na-transform internally. So if there's no transformation inside, everyone is vulnerable. Kahit nga yung nakiklaim na Christian na, pero may mga temptation na regarding corruption, pwede pa rin. Pero iba talaga kung tunay na pagbabago. Kasi meron ng pagbabago. It's just easy to extend it to our society and our nation as well. Napaka-ideal siguro no kung lahat tayo, lahat ng, especially yung Sana. mga nasa posisyon, Opo. ma-experience yung spiritual freedom, Yeah. na talagang baguhin ni Lord yung puso, yung how, yung, of course, pag nabago ni Lord yung puso mo, nabago yung gusto mo, nabago yung priority mo, hindi mo na priority ang power, hindi mo na priority ang money, hindi mo na, yung parang ganon. And so, since we're talking about spiritual transformation, as a church, ano po ba ang role ng church sa ating bansa na dapat, kanina pa natin pinag-uusapan na tayo sa JIL, tinuruan tayong mahalin ng bansa. But what role does the church play in terms of national transformation? Ang church kasi throughout history, even in the Bible, God raised prophets to speak. Ang church hindi pwedeng manahimik sa panahon because the church, maraming roles ng church, pero isa sa mga role niya is to be a prophetic voice. It's a moral compass. Kasi po, ang gulo-gulo ng gobyerno, tapos wala na talagang moral compass. The church must remain an institution that is not corrupted para po na maging moral voice siya. And we have experienced that in our nation many times na nandun tayo sa papunta sa kapahamakan, and then the spiritual leaders would speak. Your father, particularly Brother Eddie Villanueva, would speak, and then the people will hear it, and suddenly merong consciousness na po ang nation na o nga po, hindi tama ito. Dapat ito ang gawin natin. Yun po. At saka gusto ko lang din pong idagdag, Pastor Jovi, na ang church po must not be confined just to its four walls. Yes. Na nakita natin talagang kahit sa atin sa JIL, talagang may pakialam dapat ang church sa nangyayari sa bansa. Kaya nga may mga kapatiran tayo, they run for public office, bagamat mga nasa church sila, dahil naniniwala po tayo na hindi talaga pwedeng paghiwalayin ang Diyos at ang bayan po kaya may mga senador po tayo, may mga mayors, vice mayor, etc. na mga mananampalataya na talagang isinusulong ang good governance. Ang malungkot po, yung mga kilala at alam na natin na nariyan, alam nating kakampi ng Diyos at ng bayan para isulong ang interes ng Panginoon sa bayan natin at maging yung totoong transformation mangyari. Sila, nakakalungkot, pastan, sila ang mga inaatake ngayon, subject for malignment, kung ano-anong mga black propaganda. At nakakalungkot, minsan pati mga kapwa Kristiyano, binabanatan din sila. Diba? Wow! Nakakainis yun. Yes. Nakakainis. Yes. Tsaka knowing na parang supposed to be, kilala mo siya, diba? Na dahil kapatid mo sa pananampalataya. So, dapat ikaw mas lalo kang dapat nakasuporta kasi alam mong ang values nito ganito. Opo, tsaka Pastor, gusto ko lang idagdag, etong mga kapatid nating naririyan, huwag nating i-label na ganitong kulay ang ganito kasi they are there para tumindig sa kung ano ang tama sa harapan ng Diyos. Kaya kung nakikita nyo sila sa ganitong kulay, sa ganitong kampo, may magandang isinusulong yon, yung kampo at kulay na yon para sa bayan. Kaya sinusuportahan. Regardless kung po. sino ang Opo. Tama po. Tsaka I think the important thing is to know or to understand is that kung mahal mo lang yung bayan at hindi nakaangkla sa kagustuhan ng Diyos, it will still fail. Tsaka wala, yun nga, parang yung guiding compass. Ang magiging guiding compass mo is what you just feel. Diba? Like parang kung mahal mo lang ang bayan at hindi mo mahal ang Diyos or wala kang, yung hindi ka nakaangkla sa kagustuhan ng Diyos, ang mga isusulong mo o ang mga ipaglalaban mo base lang sa kung what feels good. Yes. So what you think is right base sa kagustuhan mo Yes. bilang tao. Pero
pagka of course inuna mo yung ang Lord bilang Diyos tapos bayan, meron kang guide. Ang guide mo, ang tama, ang truth mo nakabase pa rin sa Panginoon. Ang truth natin nakabase pa rin sa kung ano ang gusto ng Lord na mangyari sa bayan natin. Alam natin, ang plan ng Lord para sa bayan is good. Kumbaga wala namang plano ang Diyos na hindi maganda. Praise the Lord. So before we close, let's have a quick POV segment or point of view segment. I'm going to give you po each of you a verse and ask, what does this verse say to the Philippines today? And so, Pastor Stanley, ang unang verse po ninyo, what is your POV or point of view on James chapter 4 verse 17 in the context of our nation today? Sabi po doon, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is a sin. Lagi ko pong naalala si Edmund Burke, of course, my leader, Bishop Brother Eddie Villanueva, also always quotes him that the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Albert Einstein, meron din ganyan na sinabi na the world will be destroyed not by the evil people but those who do not do anything. So napakahalaga na when the Word of God tells us and confronts us with that, meron tayong gawin. Hindi pwedeng manahimik, hindi pwedeng doon na lang sa isang corner. Of course, number one, we pray. But number two, we should take that responsibility as a prophetic voice in our nation na hindi po tayo manahimik when there is injustice. Talagang dapat magsalita tayo because people are being thrown into this thing po na talagang nakikita na napaka-unfair na po talaga. So, we need to speak. But of course, always with respect. Always with love. Always with foresight po na para sa kabutihan talaga. Tsaka you speak if you're speaking the truth, hindi ka dapat parang just galit ka lang or emotional ka lang. Well, of course, there's passion and all. Pero dapat nandun ka kasi meron kang goal and yung goal mo maipahatid yung truth mo. Salamat po, Pastor Stan. Pastor Egay, ang verse naman po na POV nyo ay Isaiah chapter 60 verse 12. Sabi doon, for the nation and kingdom that will not serve you shall perish. Those nations shall be utterly laid waste. Ano po ang natin dyan? Opo, ang ating POV dyan, Pastora, lahat tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanya, including nations. The earth is the Lord's and everything in it. Ang sabi po ng Bible. Marami na po tayong nakitang halimbawa sa Biblia in the Old Testament na mga bansa na they thought sila ang naghahari, kaya nila, pero nakita natin kung paano silang ginupo ng Panginoon. Apart from God, talagang we can do nothing eh. Ang anumang bansa, alinmang bansa, hiwalay sa Diyos, we can do nothing. Yes, they can do a lot of things, but all that they'll do will amount to nothing apart from God. Yes. Dahil God is God. Yes, amen po. Salamat po. Ako siguro, lagi ko sinasabi, among siguro sa aming magkakapatid, ako yung parang, I really don't like politics as in. Like, of course, diba? I mean, my brother is a mayor, my brother is a senator, Mayor Joni was a mayor. At siguro, I remember someone messaged me parang few years ago, sabi niya, will you enter politics? Sabi ko, oh my God, like parang siguro I would never. I mean, Tanda ko po, pas minsan natanong ko po kayo. I would never talaga. Yung talagang, hindi, I am a social science major, but talaga naman, yun talagang hindi ko talaga, hindi dahil because I'm not into serving, but really, hindi ko talaga ang politics. Talagang it's something that I don't really like to talk about for a long time. And given na parang si Brother Eddie yung tatay ko, growing up, even sa bahay namin, we talk about the government, we talk about, syempre, I mean, I think it's also, talagang master plan ni Lord, how na si Brother Eddie ay tinawag niya bilang tagapanguna sa JIL Church. Na nung tinawag niya si Brother Eddie, he also created Brother Eddie, very passionate about the country. And hindi aksidente na tinawag niya si Brother Eddie, and ngayon, as JIL Church na, of course, si Brother Eddie lagi niya sinasabi, it is the Lord na nag-expand or na lumago ang JIL Church worldwide, everywhere. Not just of course, for the gospel of the Lord Jesus Christ, but also dahil nga meron pakialam siya sa bansa. Kumbaga, he was created
he was created by the Lord to love the country. And nung nakilala niya ang Diyos, mas lalo niyang na-realize yung puso ng Lord para sa bansa. And that's why na-realize niya nung una na sinasabi niya, di ba, atheist siya dati, sinasabi niya na parang, walang Diyos kasi ganito yung nangyayari sa bansa. Only to realize na parang, kaya pala ganito yung nangyayari sa bansa kasi walang Diyos. So, talagang hindi mapaghihiwalay na mahal dapat natin, of course, ang Lord. Pero hindi po pwedeng hindi talaga natin mahalin yung bansa. Yes. Hindi talaga siya, it will not add up, kumbaga, na parang, basta mahal lang natin ang Lord, dapat hindi na natin pakialaman ang gobyerno, ang politics, hindi na natin pakialaman ng, basta tumutulong tayo sa kapwa, enough na yon. But that's not how the Lord planned it. Even in the Bible, 'di ba? The whole of Old Testament. Of course, New Testament din pero the whole of Old Testament talks about how ang Israel, kumbaga parang talagang it matters. It really matters when a country is God-fearing. It really matters na we allow or we ask the Holy Spirit to really move sa bansa natin. Dahil sa totoo lang, kung titingnan natin yung bansa natin, parang nakakawala ng pag-asa. Nakaka-depress. It's depressing. Talagang, even kami ng mga friends ko, when we talk about, syempre napag-uusapan namin ng bansa, parang nakakalungkot na parang, yung minsan sasabihin mo, parang gusto mo na lang, umalis na lang, diba? Huwag ka nang mangialam, parang ganon. Parang bahala kayo dyan, parang ganon na lang. Pero, nakakalungkot, syempre kasi mahal din natin ng bansa. And so, I pray, I know that the Bible gives us a clear instructions regarding our nation. And so, if in 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2, Paul urges the believers to pray for the kings and those in authority to live godly lives. And in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, God gives us the timeless promise na if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. So healing begins with God's people. So today po, as we close this podcast, I will ask po sana for you to pray, siguro Pastor Stanley and then Pastor Egay, and then I'll close in prayer. Pa-pray lang po tayo based po sa 2 Chronicles chapter 7 na pray for the country, for the people, and then Pastor Egay, pray for the kings, for the leaders of our country, and then I'll close us in prayer. We come to you, Lord, Hallelujah. right now. And we remember the background of 2 Chronicles chapter 7 verse 14, that during that time, Lord, their nation was under attack. And Lord, they felt helpless. They called for a prophet, and a prophet spoke those very words, that if my people are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways. You said you will hear us from heaven, forgive our sins, and heal our land, Lord God. It's a timeless promise for all of us. And today we go back to that, Lord. When we look at our country right now, we feel helpless. Para, Lord, wala na kaming magawa. Para bang we are cornered and everything is, Lord God, wala na po pa. Parang wala ng pag-asa. Pero, Lord, you told us through this verse, O God, that when we call upon your name, we turn from our wicked ways, we seek your face, you will still hear from heaven. Amen. Forgive our sins and heal our land. So, Yes. Lord, here we are. We ask for forgiveness, first of all, from all the sins that this nation has done. And we ask you, Lord God, to cleanse us by your very blood. Even not our sin, the sin of our leaders, the sin of this nation, the fathers of this nation, and everyone, Lord God. And inaako po namin, Lord, lahat ng kasalanan at pagkukulang. And we ask you, Lord God, to please intervene and heal our land, O God, in Jesus' mighty name. Amen, Lord. Lord, inilalapit din po namin sa iyo ang mga nasa pamunuan ng aming bansa. From the President down the line, Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, that they all come to their senses and that they fear you, Lord. Amen. Let the reverential fear of the Lord be upon their hearts and minds. Jesus. At makita po nila, Panginoon, one day, mananagot po ang bawat isa sa iyong harapan. Kaya ngayon pa lamang, O Diyos, ay magising ang aming mga tagapamuno sa aming bansang ito, O Diyos, na gawin ang tama, gawin kung ano ang makabubuti sa bansa at makabubuti para sa bayan. Lord, in the name of Jesus, anong mga pagkakabahabahagi, Panginoon,
siraan, mga black propaganda, Panginoon, na nangyayari po ngayon. Lord, magkaroon ng tunay na healing, Yes. even Jesus. our national Yes. leaders, Amen. from the President, Vice President, Lord, the legislative branch, the judicial branch, Jesus' name. lahat ng may kinalaman sa pamumuno ng Yes, aming God. bansa, Panginoon, Jesus' Lord, name. heal their hearts, heal their spirits, intervene, Lord. Yes, God. God, let them heed your call. Yes. Let them heed your warning before Amen, it's too Father. late. In the name of Jesus, Salamat. ikaw po ang maghari sa aming minamahal na bansa. Ikaw ang tunay na magbigay ng kagalingan at tunay na bagong pag-asa. Thank you, We Jesus. thank you, Lord, and we honor you in Jesus' name. Hallelujah. Father, we continue to declare Jesus is Lord over the Philippines. Jesus is Lord over all the Filipino people, Yes, all over the world, God. And Father, to you who is able to do immeasurably more than we could ask, think, and pray, through your Spirit that is at work within us, be glorified, be magnified, be exalted all Amen. over the earth, especially over the Philippines. Yes, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. As we reflect on the call to love God above all, to love our country through faithful service, and to live in the freedom that Christ alone provides, we discover that these are not separate responsibilities. Kung paanong palaging magkasama ang Diyos at bayan, ito po ay iisang calling sa atin. Our devotion to God fuels our service to our country, and our freedom in Christ empowers both. Galatians chapter 5 verse 13 reminds us, "You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love." When we love God first, we gain the wisdom to love our country rightly. When we serve others faithfully, we strengthen the nation God has entrusted to us. And when we walk in the freedom of Christ, we become instruments of transformation wherever He places us. Love for God anchors us. Love for country calls us to serve. Freedom in Christ transforms us. Naway manatili sa ating puso na ang pinakamalalim na kalayaan ay matatagpuan kay Kristo, at ang pinakamataas na paglilingkod ay ang mamuhay para sa Diyos habang tapat na naglilingkod sa bayan. This has been Just Jovi. All glory belongs to Jesus Christ. Until next time.